Uy, may parcel ka na naman. Araw-araw na yata yan, ha? Well, halos lahat tayo guilty po dyan. Minsan nga kilala na natin ang mga rider sa dalas nating magpa-deliver ng mga binili online. Pero paano kung ang rider na nag-deliver sa'yo, nangungupit pala? Gaya itong isang rider na dinakip sa pamamagitan ng citizen's arrest dahil umano'y nagnanakaw at nangungupit ng mga pinipick up niyang damit. Ang suspect, suking logistics rider na kumukuha ng kanilang ibinebentang damit sa Makati. Ayon sa may-ari, napansin nilang hindi tugma ang kanilang inventaryo. May mga item din di umano na pinapalitan ng laman pagbalik sa kanila para sa refund. Imbis na damit, basahan at malaking tipak na bato ang laman pagbalik sa kanila. Nang tingnan sa CCTV, nakumpirma nilang ang rider ang kumukuha ng sobra-sobrang item pero kulang di umano ang binabalik. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dyan? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ba ang habol pareho ng seller at ng buyer kung ang rider na nag-deliver kinupit pala ang item? Well, of course, maaaring kasuhan ng rider ng theft sa ilalim ng Revised Penal Code at kung ang ninakaw na bagay ay mga 3,000 to 4,000 pesos tulad nito, ang penalty ay prison correctional in its medium to maximum periods na dapat ay 2 years, 4 months, and 1 day to 6 years. Pero nagkakaroon po ng plot twist, kumbaga, kung ang kumuha ay isang rider dahil nagkakaroon ng espesyal at legal na katungkulan at responsibilidad na ibigay ng maayos sa kanyang recipient. Kumbaga, ito ay isang pagnanakaw with grave abuse of confidence at dahil dito ang kaso ay umaangat at nagiging qualified theft na. Sa ilalim ng Article 320 ng Revised Penal Code, ang penalty kapag ang pagnanakaw ay qualified dahil may grave abuse of confidence, tulad dito, yung penalty ay umaakyat by 2 degrees. At ito ay magiging reclusion temporal na, so ang may-aring nag-iintay na penalty ay nagiging 12 years and 1 day to 20 years. Napakataas na po, di ba? At dahil may CCTV na ebidensya, mas tumitibay ang kaso laban sa isang rider na tulad nito. Tila napakatindi talaga ng penalty para sa kaunting mga damit lamang, di po ba? Dahil sa ganitong mga pagkakataon, ang tinitingnan ng batas ay hindi lamang ang monetary value ng bagay na nananakaw. Ang kanyang pinarurusahan actually ay ang mas malaking kasalanan ng pagkawala ng tiwala, yung breach of trust, kumbaga. Kaya't ganyan din ang krimen kung ang kumuha ay isa nating kasambahay, isang manager sa opisina, o isang kahera natin sa tindahan. Hindi lamang ito isang pagnanakaw ng isang, halimbawa yung random pickpocket na nagnanakaw sa gitna ng kalye o yung nanghahablot ng necklace sa jeep. Ito ay isang tao na binigyan natin ng espesyal na responsibilidad at pagtitiwala. At sa palagay ko, ganun din sa mga rider na binabayaran natin para gawin ang responsibilidad na ma-deliver ang gamit natin, lalo na kung ito ay naging kilala na natin sa haba ng panahon. So yan talagang pagkawala ng tiwala, talagang pinarurusahan po sa ilalim ng ating batas. Parang ating mga public official at ang ating mga nasa lehislatura. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.